Bakit naman din natin pag-usapan yung nangyayari ngayon? No? Yung mga krisis na nagsisimula. Bakit ang daming umaalis ng Canada ngayon, pumupunta rito na hindi sila aware kung ano yung meron si Canada talaga, no? Especially dun sa mga student. Hello guys, magbablog tayo ngayon. No? Tatapos lang ni Mrs. kanina magpa-check up kaninang umaga. Sa ultrasound niya sa doktor kanina. No? Ano yung mga ginawa sa'yo, ma? Laboratory. Post injection. Sabi niya nga napagkwentuhan nga na para daw ang yaman-yaman niya. Kasi kumpleto daw siya eh. May diabetician, may ano ka pa? Obigayni, May family doctor, parang ang yaman-yaman niya. Sabi ko yun, yan talaga dito eh. Yung nga no, sa mga past vlog namin, yung vlog natin is puro kung anong merong masaya dito, di ba? Kung ano yung mga nangyayari dito masaya dito sa Canada, kung ano yung mga benefits na magagandang meron si Canada, no? Bakit naman din natin pag-usapan yung parang pinaka bad side na meron ng ano no nangyayari ngayon, no? Yung mga krisis na nagsisimula. Bakit ang daming umaalis ng Canada ngayon? Tsaka ba yung mga crisis na kinakaharap ngayon ni Canada? Yung last vlog namin, napag-usapan natin dun yung mga rent, di ba? Tsaka yung mga expenses, sobrang taas na ng mga expenses, gastusin dito. Ngayon naman, pag-usapan natin, kasi parang naawa lang din kasi ako dun sa mga pumupunta rito na hindi sila aware kung ano yung meron si Canada talaga, no? Especially dun sa mga student. Paramihan kasi ng mga na-encounter ko rito, sa experience ko lang una ko na-encounter si ate dun sa dental clinic namin. Galing siyang Ontario, dumating sila rito through student visa, no? Yun daw kasi yung pinaka-fastest para maka-entry sila sa Canada. Yung time nila, naka-package deal pa pag mag-a-apply ka ng student visa, naka-package pa pwede mo pang isama yung family mo. Kaya sa kanya, kay ate, naka-package siya, nakuha niya yung asawa niya at anak niya. Tapos nag-open na rin siya, nakapag-apply ng open work yung asawa niya dahil nga package deal yun Pero ngayon, yung latest update, hindi na daw pwede. Pag mag-apply ka ng student visa sa Canada, bali ikaw na lang kung sino yung mag-aaral dito, ganyan. Pero sabi ko nga sa inyo, pag-uusapan natin kung ano yung krisis na kakaharapin ng mga student dito. Kasi hindi sila masyadong binibriefing, ino-orient sa agencies na inanuhan nila sa Pilipinas, no? Naglalabas sila ng malaking pera doon, tapos gagastos pa sila pagdating nila dito. Parang pag-usapan natin para naman pagdating nyo rito, hindi kayo magulat kung anong meron. Tapos ano ba yung kaabutan nyo rito, diba, anong meron, para hindi kayo magulat ba. Kasi kawawa nakaraan din, meron din akong naisakay na bagong dating dito. Kasi nga napansin ko parang bago sila rito Kaya naisip ko na isakay sila sa sakyan ko. Kasi sobrang lamig nung nakaraang araw. Yun nga. Yung napag-usapan natin doon sa last vlog ko, yung renta rito, dito sa amin sa Saskatchewan ang minimum rent na rito yung mga bahay tsaka basement. Mga basement ngayon umabot na ng 1-2, naglalaro sa 1-2, 1-3. Tapos yung mga bahay naglalaro ng 1-6. Tapos yung mga apartment dito naglalaro na rin ng 1-2, 1-3, 1-4. Pag mga buong bahay medyo malaki-laki na yon, nasa 2+ na. Paupahan kayo kung magre-rent kayo. Kasi si ate, swerte nga nila, salamat doon kay Kabayan na nagpaupa doon sa dalawa. Binigyan lang sila ng 875. Sabi ko nga doon sa dalawa, napakamura na yan, wala na kayong makukuha ganyan. Napakabait nung may-ari ng bahay na si Kabayan. Naintindihan yung sitwasyon nila pagdating dito. Sa ibang province like BC, Toronto, tsaka Ontario, napakamahal ng mga bahay dyan baka magulat kayo pag dyan kayo mapupunta. Sinabi ko nga doon sa last vlog namin, pagdating dyan sa mga province na yun, napakamahal ng mga rent dyan. Sabi ko nga sa inyo sa Toronto, napanood ko sa balita, 9 na tao nagsisiksikan sila sa isang apartment. 'Di ba? Imagine niyo yun. Puro sila mga student na dumating dito. Halos wala na nga daw privacy, sabi ni Kabayan doon sa balita. Kasi imagine mo, 9 na tao sila nagsisiksikan. Alam mo bakit? Kasi yun ang pinili nila, yun yung choice nila para makatipid sila, makasurvive sila rito. Kasi nga, yung kinakaharap din na crisis ngayon, medyo inflation pa, mataas pa lahat ng bilihin ngayon dito sa Canada. Sobrang taas. Kaya napakahirap.
Tapos, isa pa yung gas, tumataas na rin. Tsaka interest, bank interest ha. Yun nga yung nakausap ko, nakatrabaho ko din, ibang lahi. Ano na rin siya, parang na-depress na rin siya. Sabi niya, bakit ganun yung nangyari daw sa kanya. Student din siya na nag-apply dito. Kasi guys, ang student dito may show money. Kung saan kayo kukuha ng show money rito? Siyempre, si Canada mag-offer sa inyo ng loan. Sabi sa akin nung trabaho ko, nag-loan daw siya. Double digit yung niloan niya, $1,000 yun. Pagka-loan niya, yung 10% doon mapupunta sa tuition niya, the rest show money niya. Siyempre, survive pa siya sa sarili niya, magagastos niya yun. Kasi mag-start pa lang naman siya eh. May minimum lang din siya na hours para magtrabaho. Kaya yun, ang nangyari, nauubos yung pera niya. Sabi niya sa akin, yung mga sinasahod niya rin doon sa trabaho namin, halos napupunta lang lahat doon sa loan niya. Kasi nga, yung interest nga rin, malaki. Interest ng bangko. Kasi baka magulat kayo eh. Kaya guys, kung magbabala kayo magpunta rito sa Canada, kailangan, especially, sana yung mga agency sa Pilipinas na nagpapaalis, suggest ko lang sana i-briefing nyo na maayos, i-orient nyo na maayos yung mga client nyo, yung mga customers nyo bago sila pumunta rito. Tsaka kung hindi man kayo ma-orient ng agency nyo, mag-research kayo, please lang. Kasi ang hirap pag mabibigla kayo rito, kawawa. Yung mga hindi nyo alam, si ate nga, nakausap ko, nabigla nga sila, sobrang lamig daw, first time nila mag-winter dito pa sa lugar namin. Eh sabi ko, hindi pa nga tuloy-tuloy yung winter season namin kasi putol-putol pa this year. Sabi ko, pag tuloy-tuloy pa yung mas matindi. Yun yung sinasabi ko sa inyo guys, baka ma-culture sa kayo sa environment. Kasi ang hirap, pagka hindi nyo alam yung pupuntahan yung bansa, dapat kailangan ma-orient kayo ng maayos ng agency nyo. Kasi sabi 'di ba sa balita, yung mga agency daw na nagpapaalis, hindi daw binabanggit yung kung ano yung madadatnan nila dito, kung ano yung magiging sitwasyon ng student, ilang hours lang ba sila pwedeng magtrabaho. Hindi na-explain ng agency nyo. Kaya nga sabi ko, please lang, yung mga agency sa atin, o kaya kung sino man yung sa government natin sa Pilipinas na naka-assign sa mga ganun sala, sana maging aware yung mga agency na i-orient yung mga client nila. Tsaka yung benefits nila, hindi naman siya kaparehas ng benefits. Isa pa yun, yung medical benefits nila, limited lang. Hindi mo ma-access lahat ng benefits mo rito sa Canada that time. Oo, kung student visa status pa rin sila. Kasi napanood ko rin sa balita si ate, no? Hospital yung husband niya, no? Hindi rin lahat nako-covered. Meron namang mga rito, parang fundraising, pero siyempre, kung hindi mo makuha yung fund na para dun sa asawa mo, family members mo, para ma-cover yung medical expenses mo, mahirap pa rin, i-cover mo pa rin yung matitira. Kasi para dun sa mga hindi permanent resident status or citizenship holder, yung kapag halimbawa na hospital ka, ang gastos ng hindi ka permanent resident is doble ang i-rate sa'yo. Doble ang i-rate sa'yo. Kaya napakahirap. Kaya sana maging aware kayo sa mga benefits na pwede nyo lang, yung limited benefits nyo lang na makukuha dito pag mag-apply kayo ng working visa, LMIA, student visa, yun dapat kailangan maging aware kayo doon. Tsaka yung sana alamin nyo yung weather condition na pupuntahan yung province dito sa Canada, especially sa amin, malamig talaga dito. First malamig time pa nila. nung nakaraan. Last year, no? Last year. Kaya kailangan maging handa kayo bago pumunta rito. Tsaka kailangan yung makukuha yung mga rerentahan is kailangan malapit sa access nyo. Yun lang guys, sana magta-try kayo, magpa-plan kayo dito sa Canada. Kasi iba na yung situation ngayon dito sa Canada, no? Kasi ang dami na ngang homeless sa mga bandang BC tsaka Toronto, gawa ng mga sobrang taas na ng housing doon. Papanood ko nga rin sa mga international news, mga nagbablog paano ba daw sila makakasurvive kung ganun kataas yung expenses. Hindi siya kagaya nung una, no pa? Nung unang dating namin. Yung unang dating na talagang balance. Balance yung expenses mo dun sa sasahurin mo. Ngayon kasi parang mas mabilis na tumaas yung mga expenses kaysa dun sa income mo eh. Yung sabi ko nga sa inyo sa last vlog namin, pag tumaas ang rent ngayon dito, kung hindi every 6 months, tumataas every year eh. Tumataas yung rent. Unlike dati, parang 3 years 3 years to 4 years bago tumaas yung mga rent dito sa Canada eh. Oo. Ngayon napakabilis no? Kasi bilis. gawa nga nung bank interest, siyempre no choice din naman yung mga homeowners kasi nagbabayad din naman sila ng mortgage nila tsaka ng mga expenses sa bahay nila na pinapaupahan. Siyempre, magtataas din sila kasi binabayad din nila doon.
through banking ano nila account nila bank account nila kaya. Nagsimula yan nung pandemic eh. No? Oo, pandemic, parang nahirapan na sila makarecover. Pero before nun, maganda pa eh. Oo, sobrang ganda pa dati talaga. Kaya sabi ko sa inyo guys, sana kung talagang magpaplanuhin yung maigi. Yun nga rin sa mga dating vlog namin, no? Sabi ko nga pag mag-abroad talaga, planuhin yung maayos, huwag kayong magmadali. Napakahirap kasi nun yung student na ga-apply ka, napakabilis nga ng pasok dito kasi yun naman ang magiging sakit mo naman. Start ka pa lang, ang laki na kagad ng iloloan mo. Utang mo. Ano kasi, meron mga agency na nangangako na hindi, mga 1 month or 2 months, mababawi mo agad yan. Oo, meron din kasi. Diba, no? O kasi, ewan ko ba sa mga agency din sa atin sa Pilipinas, basta kumita lang mapaalis lang yung tao, kumita lang sila, okay na sa kanila Hindi nila masyadong ino-orient yung tao sa pupuntahan nilang lugar o kaya bansa Pero meron namang site na makikita nila kung ilan lang yung minimum na hours na pwedeng ibigay sa isang student visa holder. Tapos kung ano lang yung benefits na pwede nilang makuha pag nandito na sila. Tsaka yung rate, di ba? Yung rate nila, iba yung rate nila, iba rin Iba ba yung rate nila? Karamihan Depende kasi kung makakakuha sila ng magandang rate. Kaso karamihan sa kanila, minimum rate lang din ang Oo. nakukuha Mababa minimum dito sa atin. Oo. Sa atin dito, mababa minimum rate. Di ba? Pera na lang talaga kung PR ka na or citizen ka na, makakakuha ka ng maganda-gandang rate. And guys, dito nga pala kami sa sa labas ngayon ng asawa ko. Yan. Tatapos lang kasi niya kanina mag-check up Pupunta kami ngayon dito sa mall, sa Confederation Mall, no. Dito kami magbabayad ng bahay namin sa Pilipinas. Dito kami lagi nagbabayad, tapos kung magpapadala, padala naman, lang tayo, cellphone, no. Ayan, dito kami sa Confed Mall. Ayan, kasi dito na lumipat sila sila ate. Yung saan kami nagbabayad ng bahay. Meron kasi kaming record Filipino Ito store. yata pwede. Hindi pwede to. Hindi pwede. Diba? Yan, napakatahimik dito, no? Tingnan mo yung mall nila dito, parang tahimik. yung pasara na. parang pasara na yung mall. Kulit ng mall dito. Oo, kulit ng mall dito. Pero sa ibang naman, ibang province, hindi naman ganito. Sa ano? Edmonton, Calgary, hindi no? naman. Alive na alive. Alive dito, na alive yung mall. Alam mo yung mall na malapit nang i-abandon na. Napakatahimik. Pero pagka weekend naman, okay naman dito. So, kadalas talaga tahimik. Mamaya maraming tao rito kasi labasan ng mga bata dito tumatambay. Noong unang dating namin dito, akala ko pa yung mall dito, yung malalaki. Siyempre, Canada di ba, no? Ito kami sa Asian store. Gulat ako Mas malaki pa yung ano ba yung dating mall na Yung lang? Yung parang grocery stop lang na maliit. Parang Metro Point. Malaki pa nga yung Metro Point Di ba kasi ilang floor yun Oo, tapos. Ito isang floor lang na malapad. Ito kami nagbabayad ng namin. Bahay namin sa Pilipinas. Baka akala nila naka-shades ako. Hindi. Yan yung salamin mo kasi nagbabago ang kulay. And guys, dito kami magpapadala. Shoutout kay ate. Global Pinoy. Global Pinoy. Baka naman. Yan, kay ate tayo magpapadala. Global Pinoy. Diyan kami nagpapadala Look, Madera. Bukas na. Isa yun sa mga paborito niyang kainin. Ito yan Kain katabi pero bawal na. Ang matamis. Tignan natin. Ano meron sila rito? Ang laki ng tinapay.
Tara. Ate, oh. Ano sa kuwan? Guys, dito kami ngayon sa ano, no? Mall. Sa downtown nila, sa Midtown Mall. Isa to sa malaking mall nila rito. Bumili lang kami ng gamit ng bata. Mga bata, bilis lumaki. Kaya pag bumili talaga kami, yung piraso lang kasi every season eh. Ayun, no? Kanila lang yan. Kanila lang. Bumili kami ng gamit nila. Bilis kasi nilang lumaki. Ano? Parang seasonal lang yung mga gamit nila rito eh. Kaya pag bumili talaga kayo ng gamit sa bata, kailangan yung konti lang. Kasi minsan meron din sila mga paboritong sinusuot lang eh. Oh. Di ba? Bisa sila na yung magre-request. Sila na yung lalo na pag medyo nagbibinata na, sila na yung namimili. Kaya minsan meron silang yung damit na parang gusto nila suotin nila sa isang linggo lang, ganun lang eh. Gulat ako kanina eh. Si Sander. Pakita ng picture. Picture nung ano. Hindi na laruan. Dinalaruan. Hood and pants. Pants terno na pants na. Mama, nakita mo na to, ma? Ito yung gusto ko sa niya. Wala, ganun na talaga pag binata na. Kaya maglilinis na ako ng room nila eh. Tatabi ko na yung mga toys nila. Hindi naman na nila nilalaro. Ang dami pa naman nun. Yun ang nagpapakalat sa Sa room kwarto nila. Hey, good. How are you? It's a little cooler than I thought it was going to be. Yeah. The wind is cold. Yeah, it's windy. That's why it's breezy. Yeah, have a good day. Ganito talaga sila dito, mapagbati sila. Lalo na yung mga ganyan, pag may nakikita silang couple. Tapos, siyempre, nagkakaedad na, yung asawa rin nila, wala na, di ba? Nami-miss nila, parang naalala nila yung time nila. Kahit naman ikaw siguro pag dumating ka sa ganong time. Akala ko kakilala mo yung sa simbahan. Kasi di ba ganyan yung mga Oy, mga kasama ko sa simbahan dati. Oo. Ganyan ang mga edad eh. Mas malamig kahapon kasi nga. Oo. Nalamig lang kasi may may edad na eh. Pero straight pa si nanay ah. Ha? Straight pa siya. Oo, pa yung maganda pa yung pangangatawan. Mga siguro nasa 70 na yun. Mahigit. Ikala niya siguro ay nakakausap mo siya kasi nagsasalita ka mag-isa. Siguro akala niya nababaliw na ako. No? Kaya kinausap ako. Akala niya nagsasalita ako mag-isa. Hindi niya alam nagbablog ako. Saan ba tayo pupunta? Ano naman tayo? Mag-grocery. Grocery. Tapos tubig. Ay, Papagas ka pa pala. Papagas pa ako. Tapos tubig. Tubig. Yun lang. Yun lang. Tama na yun. Hindi, mag-grocery pa. Mamaya. Sama na natin mga bata. Gusto mo sunduin natin? Tawa ko pa. Pagka ng sahod kanina umaga, bayad ng bahay. Oh, di ba? Gaita mo yung buhay dito, di ba? Bili ng Pakasahod lang namin kanina yan. Bayad ng bahay. Bayad kami ng bahay dun sa Philippines namin. bili ng Tapos bili ng gamot yung sa Shoppers Drug. bili kami ng nung prescription ng doktor. Kaso marerepand naman 'yon. Oo. Pero mag-aantay ka lang. Mag-aantay lang kami. Tapos kami, bili ng Kumain gamit lang. ng bata. Kumain muna, tapos Kumain bili lang ng saglit. bili ng gamit ng bata. Lahat eh. Puro labas eh. Parang alam, hindi ka sumahod. Di ba? Ganun talaga reality rito. Kaya yung iba, minsan hindi na pagbibigyan sa gusto nila, di ba? Huwag kayong sasama. Tatawanan na lang namin tatawanan na. Wala rin naman mangyayari kung seryosohin mo no? Sige guys, biyahe na kami. Guys, katatapos lang namin dun sa mall, no? Kami dun ng asawa ko kasi nga binila namin ang gamit yung mga bata. Kasi ang bilis magsilaki na. Malaga nga, mabuti nga lumalaki eh. Kaya nga nakatakot. Para matulad sa akin, di na ito lumaki eh. At least lumalaki, di ba? Kanina, explain ko yung about dun sa
limited access lang, no? Tignan mo kasi kanina, ang dami namin ginastos dun sa maraming prescription na inano yung doktor niya. Tsaka nung isang araw, meron na namang binigay na prescription, di ba? Imagine nyo kung halos yung total nung mga ginastos namin, kaya yung nakaraan, yung test strips niya na halos umabot ng $92. Tapos sinastos namin ngayon na prescribe ng doktor is umabot ng halos kulang-kulang $70 kasama na yung tax. Hindi, tsaka yung yung kagaya kanina, yung kapag halimbawa merong gagawin na laboratory test, depende na sa akin kung gusto mo bang gawin ngayon, agad-agad. Gagawin na, halimbawa, yung injection ng anti-tetanus, yung mga gagawin agad. Pero kung halimbawang student visa ka, hindi ko alam kung covered yun. Sa mga limited access nyo sa mga benefits na meron si Canada, no? Kasi tignan mo yung ginastos namin yun, ha? Kaya namin sinasabi yung price kung magkano yung mga ginastos kasi para at least aware din kayo sa mga medical expenses dito. Imagine yun, $92 tapos $70 di halos na, di ba? Sa isang araw lang yung gagastos kayo ng gano'n. Buti na lang may insurance. Oo, yun nga lang kasi kami dalawa ng asawa ko, may insurance kami. Pwede namin siyang i-reimburse. Yung iba naman, automatic deduct na sa insurance namin. At least wala kaming binabayaran. Nung kasi kausap ko siya sa phone, yung pharmacist, sabi ko paano ako kukuha niya kung kailangan ko pa ng prescription. Sabi siya na lang daw magbibigay ng prescription. Tapos yun nga lang daw ang cost nun is about $92. Pero depende para daw sa insurance ko. Eh, nung nag-text sa asawa ko na pwede nang i-pick up kahapon, pag pick up ko, nakalagay $0. Buti na lang $0. Lahat kinovered. Okay, sige. Biyahe muna tayo at kami marami pang gagawin ngayong araw. Kasundin na namin mga bata. Mamaya kasama rin namin sa vlog mamaya dito. Dito po ako ngayon, nag-uulat sa iyo. Raul. Sino ba yan? Tato Marolio. Hindi, isin naman yung yung magulo mag-report. Kalimutan ko yung sabi niya, naglipa na po ang mga tae ay ang mga tao. Mama, sabi mo stop. Oh, telling your Lola. Bakit ano yun? I need to find her girlfriend. No. I just want to know how is she? I already said no, Pa. No, Let's go na, let's go. Your crush. That's your crush, right? Ako, She's there. I think. Ano nila? kano white onion, mas mura. Nakakalula yung presyo ng mga... Bakit mas mahal yung sibuyas na pula? Pero mas marami naman siya yung sa white. Ay na, pomelo. Yung small lang. Yung small lang. Oh, wait, I want to say, we do, Pa. Do you do Green apples, you put kumakain. something like this? Wala kasi tsaka fish cake din yun sa kabila. Yeah, now, I want to hear how that Nauto ka? Under, JJ. I'll do this better. Just kidding. And guys, tapos lang din namin mag-grocery. Sinundo na namin yung mga bata kanina sa school. Kasi alam namin ng asawa ko, malilate kami pag uwi ng bahay. Kaya dinaanan na namin sila. Para sigurado na hindi sila mauuna sa amin doon ng bus. Pinick up na namin sila kanina. So rush hour, busy-busy yung kalsada ngayon dito. Nga, napunta kami doon sa grocery kanina. Ganun pa rin yung presyo, di nagbabago. Lalo tumataas. Ganun nga yung buhay ngayon dito sa Canada. Kaya sinasabi lang namin sa inyo na medyo mataas na ang cost of living ngayon dito. Hindi na tulad nung dati. Kaya yung iba rito, sa hindi nakakaalam dito sa Canada, pagka yung mga low income family, tsaka yung mga homeless, meron ditong food bank. Kaya yung mga families na kailangan talaga ng grocery, pwede silang pumunta sa food bank dito. Yung food bank na yon, yun yung mga nakukuha nila sa mga donations, sa mga iba-ibang tao, sa mga especially merong mga sa mga grocery store,
maraming ano doon, parang donation box ng mga grocery. Tapos nandun lahat yung mga dinodonate ng mga company, malalaking company, nagpo-provide sila ng mga ganon para i-donate nila sa food bank. Yung food bank din na yun, yung mga low-income family, tsaka yung mga ibang newcomers, immigrants, pwede silang pumunta doon para kumuha ng free grocery. Magre-registered lang kayo dun sa food bank. Yun pa yung mga isang option nyo kung talagang nakarating kayo rito at medyo gipit kayo tapos hindi kayo na orient ng agency nyo sa Pilipinas o sa mga ibang bansa kayo galing tapos na kulang kayo sa budget nyo, pwede kayong pumunta doon sa food bank. Lahat ng province merong food bank ha. At least may idea kayo kung sakaling makapos kayo sa budget, pwede kayong pumunta. Okay, mahiya kayo na na pumunta doon na talagang kapos kayo sa budget, pumunta kayo ron. Hindi, marami pupunta doon. Oo, marami naman Naka-schedule nga lang. Oo, naka-schedule nga lang. Marami naman pupunta ron. Tsaka marami talaga sa magbigay. May Oo. pushcart pa nga eh. Oo, may push. Para talaga nag-grocery. Oo. Para kasi naka-segregate din yung mga items nila doon eh. From dairy, fruits, lahat ng items nila, dry goods, segregate. Para malaki siyang grocery talaga na warehouse. Yun lang, maraming salamat sa inyo guys. Kahit papaano meron na kayong idea, especially nga in-explain namin to sa mga nagbabalak. Kasi karamihan kasi na nabibiktima rito is yung mga international student. Kaya ngayon si Canada naghigpit na ngayon sila sa mga ganyan international student na pupunta rito. Kasi nga marami kasing na karoon ng depression, tapos hindi nila na-expect na ganun ang magiging situation nila pagdating dito. Kaya in-explain lang namin sa inyo yung mga may encounter nyo na problem pagdating dito. Yung weather, hindi nyo na-expect na sobrang lamig, ganun pala kalamig. Maganda lang siya tignan, maganda lang siya sa picture. Di ba? Pero yung lamig nakakainis talaga. Especially pag nagko-commute ka, di ba? Pero pagkatagal-tagal naman masasanay ka naman. Ako nga, sabi ko nga sa inyo, nagbabike lang ako nung nag-grocery ako dito eh. Malamig yun ha. Babike lang. Wala pa ang sasakyan din nun. Kasi dito lang naman ako natuto eh. Dito lang natuto mag-drive eh. Hanggang sa yun talaga pinalano namin na kailangan bago dumating yung family ko dito. Marunong na ako mag-drive. Okay guys, so sana meron kayong nakuha magandang info sa vlog namin today, no? Shoutout dun sa mga agency sa atin na nagpapaalis papuntang Canada. Sana i-orient nyo ng maayos para naman hindi sila mabigla sa kung anong meron dito. Bigyan nyo sila ng magandang briefing, tsaka yung environment na pupuntahan nila. Baka sabihin lang, i-explain lang na, malamig dyan, Canada yan, alam nyo naman, malamig. Hindi nyo alam na, tulad dito sa amin, negative 50, napakalamig dito, yung sobrang lamig dito. At least alam na nila. Tsaka yung cost of living ngayon nga talaga napakamahal. Mamaya, iikutan natin yung mga apartments building. No? Okay guys, thank you ulit. No? Maraming salamat. Sana may nakuha kayong magandang info. Okay, bye-bye! Bye guys! Bye guys. Busy kumakain. Nakain Pandesal. Saka sila McDonald, ako pandesal. May mga bahay. So, yan nga pala guys yung mga bahay. Kung magta-try kayo, pag kayo magre-rent ng bahay dito, ganyan yung mga itsura ng bahay na mga rerentahan nyo dito. Depende yan kung separate ang bayad nung kung magkukuha kayo nung sa taas or basement. May basement yan sa baba. Yung basement medyo mura. Marami naman mga bago. Yung sa taas medyo mahal doon. Pag nag-rent kayo sa taas, medyo mahal. Kasi ang basement dito, pag nag-rent kayo, pag winter, medyo malamig. Ganyan ang itsura ng mga bahay dito. Nag-rent sa ito. Kalimutan ko. Ito naman yung mga apartments. Apartment, condo, ganyan ang style. Is pag nag-rent kayo ng ganyan, depende ang price niyan kung 2 bedroom or 1 bedroom. Pagka 2 bedroom, medyo mahal siya ng konti. Pag nag-rent kayo dito sa Canada, pag
Pagpasok nyo dun sa loob ng uupahan nyo, kompleto na yon. Minsan may libre ng microwave, may libre na ring automatic talagang usually meron talaga doon is yung stove, may lutuan na, meron ng ref. Yung iba nga, nagpo-provide pa ng microwave. So, yung iba pa nga meron pang kettle eh. Nung doon ako sa basement dati, may kettle na doon kompleto. May microwave pa. So, yung iba naman wala. Pero usually talaga, sasabihin ko na sa inyo kung ano yung meron talaga. Stove, ref, yan. Yung washing machine, dishwasher ng mga ano nyo, plato, machine. Pero wag na kayong gumamit nun. Kamayin nyo na lang kasi medyo mahal sa utilities nyo yun. Dadagdag pa yun. Malakas gumamit ng utilities yun. Yun lang guys, na idea lang yun para kung pupunta kayo dito. May idea na kayo kung anong laman ng apartment na upahan nyo. Okay guys, thank you. Bye!